Hay nako mga friendship. Basahin ko lang muna yung lalamunan ko kasi nakaka-stress. Nakaka-stress yung nasa gobyerno ngayon. Lalo-lalo sa kongreso. Ay kahit nasa executive department. Hmm? Talaga man namang parang sakit sa ulo mga friendship kasi parang mga tao na ngayon ang mga tao na ngayon ang para bang nag-alala. Alam mo yung ganun? Dati parang ang gobyerno, ang nasa gobyerno yung parang nahihirapan magpasunod sa mga tao. Pero ngayon, iba na. Parang nabaliktad. Yung tao na ang nagkonsumisyon. Kasi kahit ano pang gagawin dyan sa mga tao using alam mo yung social media, parang baliwala na lang. Kaya kahit paano kailangan natin magsalita. Okay? Una, pag-usapan natin ngayon yung kasi pa napansin ko mga friendship, parang hindi na nila alam yung mga functions nila, yung totoong functions nila, parang hindi na nila alam. Una, mag-stay tayo ng isa. Ayon sa ating nababasa, ayon sa ating naririnig sa ibang mga vloggers, alam mo yung ang liderato daw ng Senate, okay, humihina daw. Kasi nga, parang something like nag-twist o nagbago ang desisyon sapagkat ipinag-utos daw ng Pangulo na pamunuan ang di umanong usapin sa Tchatcha diyan sa Senado. So, sa madaling sabi, ipinag-utos daw ng Pangulo na pamunuan ang nasasabing usapin sa charter change. So, on that particular point mga friendship, para may paglabag. Alam mo bakit? Ayon sa ating mga sariling pananaw at based in our studies also, na the powers which are vested to the president, okay, he is not merely the president of the state, but he is also the chief executive in the entire government of the Philippines. And also, he is the commander-in-chief in the armed forces of the Philippines. So, vested sa kanya yan mga friendship in the executive department only. Okay? Sa the executive department only. The functions of the president is to enforce the law. To enforce the law, to execute the law. Yung mga batas na ginawa ng mga sa legislative bodies na naging constitutional na what is written in the Constitution, yan ang sundin ng Pangulo. At higit kailanman, hindi siya magiging leader or magiging kumbaga hindi siya magiging leader sa legislative bodies. In other words, wala siyang karapatang mag-utos doon especially sa legislative body. Wala siyang karapatang mag-utos doon. Maybe, if there will be a favor or nang hingi siya ng favor, pwede pa sabihin natin na makiusap ka doon sa Senate President. Pero to say the statement na ipinag-utos daw ng Pangulo na pamunuan sa Senado ang nasasabing usapin sa revision and amendments of the law or of the Constitution. Yung salitang ipinag-utos, mali yun para sa akin mga friendship. Para sa akin maling-mali yun. Dahil iba ang nag-uutos ka kaysa nakikiusap ka. Kung nag-uutos ka, yun ang gusto mo dahil nag-uutos ka. Pero maaaring sabihin natin na ang ipinag-utos mo ay maaaring labag sa kanya. At dahil ipinag-utos mo, kahit labag sa loob niya, he will urge himself to do it just because ipinag-utos mo sa kanya. Tama? Pero kung nakikiusap ka,
there will be a chance na mag-uusap mo na kayo if that particular command is to be honored. Di ba? Kung igagalang ba or susundin ba niya. Magkaiba yun. Kaya para sa akin, doon pa lang sa point, parang ang executive department, parang lumampas na. Lumampas na siya sa boundary. And, another naman, dito naman sa Congress, isang bagay din talaga na parang naigting din talaga ang ego ko. Bakit? Last few days ago pa yan, hindi dinididma ko lang. Yung, mayroon tayong membro dyan sa Congress, hindi ko lang pangalanan, but kung mapanood mo ito, malamang sa malamang, you can easily describe yourself na ikaw na yon. Mahilig siyang magngangal-ngal na dapat daw magsalita na si Inday Sara hinggil sa usapin na naganap sa nga kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Gusto talaga niya magsalita si Inday Sara. Alam niya si Inday Sara is a Vice President. Okay? Vice President. And aside from that, si Inday Sara has another task, another mandate na ginagampanan. Aside from her being Vice President, she is also the Secretary of the Department of Education. So, pasalamat na lang tayo dahil hindi napatinag si Inday Sara. Pasalamat na lang tayo na hindi talaga sumagot si Inday Sara. Biruin mo, from the Congress, the Congress, sa lower house, mahilig pa naman sa magpamedya. Talaga namang, kumbaga sa Bisaya, magparinig-rinig talaga nan siya. Tapos sabihin niya, kailangan magsalita si Inday Sara ganyan-ganyan. Magbigay ng idea, ano ang masasabi ni Inday Sara tungkol sa kaganapan sa West Philippine Sea. Biruin mo, tama ba yan? Ito lang masasabi ko ikaw nagsalita dyan sa Kongreso ng tungkol dyan sa mga bagay na ganyan, wala kang karapatang mag-utos sa executive department. Wala kang karapatang magsabi na kung anong dapat niyang i-impart tungkol sa mga kagawain yan. Dahil mayroong certain tao dyan, certain person na naka-assign na mag-solve dyan. At take note, nasa lower house ka. Kami ang mga taong ordinaryo na nagluklok sa inyo din yan, sa pinupuntahan ninyo dyan, you have your own mandate to perform. You have your own prescription when it comes to job. Hindi mo gawain na makikialam ka doon sa another department. Diyan lang mismo. Okay? You are a lawmaker. Gawin mo ang trabaho mo. At pag nagawa mong trabaho mo, yun ang i-perform sa executive department. You are from the legislative. Gawin mong trabaho mo. Pag magawa mo yan, yun ang i-perform sa executive. Huwag yung manawagan ka kung magpa-televise ka talaga. Kunin mo yung talagang inuutosan mo ba yung Vice President para magsalita? Hindi mo gawain yan. Gawain namin yan. Na magsabi sa inyo anong dapat gagawin. Either you are belong to the executive department or the legislative department. Sa judiciary, wala na kami doon. Depende na lang yan. Kung may mga matindi din siyang magagawang kung mayroon siyang mga impeachable offense. Yon, gagalaw ang tao. Pero for now, focus muna kami sa legislative bodies at saka sa executive. Kasi parang lumalampas na kayo. Hindi na tama yan. Gawain namin mga tao ang magbigay ng correction, magbigay ng panawagan or anong dapat gawin. Kasi nagluklok kami, hindi kayo magtagal dyan. Matapos din termino ninyo. Huwag mong samantalahin na nandyan ka. Manawagan ka kay Inday Sara.
mayroon siyang sariling mayroon siyang sariling gawain. Ikaw rin mayroon ka rin sarili mong gawain. You have your own functions to perform. Hindi yung manawagan ka. 'Di ba? You think if Inday Sara will impart something, will give suggestions, best strategies, even her pensive thoughts na ibigay doon sa presidente, you think the president will follow? You think the president can do it? Or will do it? Of course not. Because the president has his own advisors to consult with, to be heard, and to be followed. Mayroon siyang ganon. Hindi na kailangan na dinggin talaga yung Take note, Vice President yan. Take note, Vice President yan. After the tenure of the President, if God's will, she will become a President. Kaya, wag kang magtawid ng ibang department. Focus your job. Huwag kang manawagan. Ngayon, manawagan ako. You stop it. Huwag mong ipagpatuloy yan. Dahil you have your own mandate to follow. Alam ko matalino ka. Pero ang napansin ko pa naman sa'yo, hindi ka mahilig sa mga figurative form of statement. Parang nililiteral mo. Tapos ang galing-galing mo. Kaya hindi kayo magkasundo ng mga Duterte eh. Alam mo ba yun? Kasi mahilig kang ganyan-ganyan. At saka, ito lang yun ha. Trap mo yan. Ha? Trap mo yan kay Inday Sara. Alam mo kung bakit? Alam mo na whatever the good ideas, the brilliant ideas of Inday Sara na ibigay doon sa presidente, alam mo nang tatanggihan yan. Everything will be refused by the president. Hindi tatanggapin yan. Ngayon, sa oras na mangyari yun na hindi tatanggapin, excuse me, yun ang gagamitin mong bala. Ngal ka ngayon, na the vice president impart something ganyan-ganyan, blah 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 blah, but it was being refused by the president. Gaganon-ganon ka na naman. Kasi gagamitin mo yan para mo sa mga tao. Mabibilib ang mga tao sa'yo. Hoy! Alam na ng mga tao ngayon, Day. Okay? Alam na ng mga tao ngayon yung mga ninyo, mga style ninyo. Hindi na, malayo na sa katotohanan. Kaya manahimik ka dyan. Wag mo na ulitin yung mananawagan ka na gusto mo talagang kukunin yung reaction ni Inday Sara. Manahimik ka. Sa palagay mo, susundin ng presidente yan. Mangliliit ang presidente sa sarili niya kung susundin niya yon. Kahit sabihin ba't maganda yon, hindi niya susundin yon. Kasi mayroon sa mga advisors. Mangliliit din mga advisors na magiging walang kwenta yan. Pag anuhin niya kay Inday Sara. Kukunin mo lang yung reaction ni Inday Sara, tapos gagamitin mo yon para magre-react ka ng negative. Para ma-brainwash mo ang mga tao. Yun ang gagamitin mo. Kilala na kita. Matagal na kitang pinagsusubaybayan dyan sa simulang nandyan kayo. Kaya tumahimik ka sa mga ginagawa mo dyan sa lower house. Dyan sa House of Representatives. Lumalampas na kayo. Alam nyo ba yun sa Congress? Diyan diyan sa ginagawa ninyo sa House of Representatives, lumalampas na kayo. Another example another example. Yung sa People's Initiative. Alam kong alam ninyo ang proseso diyan. 'Di ba? Alam kong alam niyo ang proseso niyan. Kasi mayroon pa nga tayong tinatawag na doctrine of proper submission, which means
all the proposed amendments of the Constitution, it must be presented to the people for ratification or for rejection. In other words, it is supposed to be presented to the people. Pag-present mo sa mga tao, you need to explain to them. When you are presenting the proposal to the people, you have to explain unto them and let them know about the subject matter, about the particular thing. Okay? If that particular thing is said to be ratified or said to be rejected, ganon dapat, alam nyo yun, na mayroong ganon. Now, whatever the amendments of the Constitution, it must be presented to the people and let them know about its purposes. Why they have to give their yes or no. Pero ginawa niyo ba yon? Wala. Supposedly, kaya nga, House of Representatives, go to your constituents where you are in and explain to them. Representative nga eh. 'Di ba? Punta ka doon sa constituent mo, ipaliwanag mo yan doon. Ano bang ibig sabihin ito, ganyan-ganyan. So, doon pa lang hindi nyo ginagawa. Padaan na lang sa mga aik-aik, padaan na lang sa ganyan-ganyan. 'Di ba? Padaan-daan sa mga ayuda-ayuda. Okay, ganon. Magaling kayo sa ganyan. 'Di ba? So, billions of money kaagad. 'Di ba? Alam nyo, to be honest lang ha, nagmukha kayong mga tanga. Nagmukha kayong mga ano. Alam nyo ba, na iniluklok kayo ng mga tao dyan kasi may mga utak kayo, magagaling kayo. Kung magka-debate nga kayo dyan sa ano, halos hindi namin maintindihan eh. Ang gagaling ninyo, di ba? Pero kumusta naman ngayon? Kami mga ordinary mga tao, ako isa ko manggugupit dito, nasa parlor ako. Pero, sorry to say, I have the right to share something. Either it is criticism. Wala akong pakialam. Okay? Wala akong pakialam. Kasi, ibinubuto ko rin kayo eh. Just like kay President Marcos. Dito sa pwesto ko, Diyos ko po, during the election, halos na lang maaway ko yung mga kliyente ko. Bakit? Kasi nga, pag-usapan na yung mga bulok na nangyari sa panahon ng mga pamilya Marcos, okay? Kung mapag-usapan na yung mga ganong bagay, idipinsahan ko talaga. Pero paano ba ako mananalo sa usapan? Kung ang pagbabanggitin na nila ay, ano ba yan, Marcos ka pa rin. Magnanakaw yan. Mamamatay tao. Mga ganong bagay. Pero, long time ago, more than 3 decades na ang nangyari. So, ano ang i-apply ko para manalo lang ako, madipinsahan ko lang si President Duterte, si President Marcos, madipinsahan ko lang. Kasi nakipag-unity team nga eh, nakipag-anib nga eh, doon sa kay President Duterte eh. So, sa madaling sabi, kay Inday Sara, nakipag-anib eh. So, nabubuhay, hanapan ng paraan ng paano mabuhay. At luckily, nanalo. Pero kung paano nangyari yung paano ko dipinsahan, na ang hirap dipinsahan, yung mga negatibong naka-atake sa kanya. Hindi ako mananalo. Pero paano ko pinapanalunan? Sa pamaraan na i-apply ko yung theology. Theology ang ina-apply ko kaagad. Paano? Sasabihin ko kaagad na, alam nyo, kahit kailan, ang kasalanan ng ama ay hindi maaring kasalanan ng anak. At ang kasalanan ng anak, hindi maaring kasalanan ng ama. Doon parang humuhupa. Hindi pinsahan ko.
Pero this time around nga may nangyaring parang di maganda at talaga namang nagbago ang mga plano ni President Marcos ngayon. Abangan na lang natin ang kabanata. So, babalik tayo doon sa point ng panawagan na magsalita sa Inday Sara. Okay? Alam nyo naman na si Inday Sara at si former President Roa Duterte, although mag-ama yan, pero hindi yan madalas. They confessed everything na hindi sila madalas mag-usap. Pero matitibay. They are tough family, hardy family, could not easily be ruined by anyone. Talagang nasa dugo na nila yung pamilyang Duterte. Sila si Pulong at saka si Baste, yun ang mga future leaders natin. Okay? So, ngayon pag-usapan natin ng alam mo naman, manawag-nawagan ka kay Inday Sara, alam mo naman that President Duterte and Inday Sara, they have their own unique strategies when it comes to governance. Okay? They embrace individually, or they embrace their principles individually. Kanya-kanya silang prinsipyo. Okay? Which jives and connect to the people. Diba? Yun ang mga prinsipyo nila. Talaga namang kumukunikta ka agad doon sa mga tao. Kasi, mga totoong tao sila. At saka, alam nila ang mandato sa buhay pag sila ay nailuklok sa mga tao. Kahit naaayawan pa nila yan, hihilain namin sila doon sa kinalagyan nila. You need to stand up and lead us. Ganun ang mangyayari niyan. Kahit aayaw-ayaw pa sila. Kasi, alam namin na ibinigay sila ng Diyos. Ang pamilyang Duterte ay ibinigay ng Diyos to govern the state. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Kaya, kayong magbibigay ng mga kung anong mga black dyan na dark spot doon sa mga pamilya Duterte, magtigil-tigil na kayo. Diyos ko po. Diba? Sa palagay nyo, tama yung mga ginagawa ninyo? Kaya, hanggat maari, yung mga bagay-bagay na alam nyo, hindi pa huli ang lahat eh. Diba? Hindi pa huli ang lahat eh. Kaya dapat kayo ay sa bagay, lalabas ang mga butterfly pagdating ng eleksyon. Pagdating saan na ba yung tagilid, pagtingin-tingin na medyo tagilid na yan, ay, we need to keep away from him. Huwag na muna, hindi tayo ma-save niyan. Ganun naman yun eh. Diba? Ewan ko. Kaya, hanggat maaari sana, kayo mga pinagkatiwalaan ng mga tao, sana, anuhin nyo rin, yung parang, kasi matatapos din kayo dyan sa termino ninyo eh. Kailangan mag-iwan kayo ng magandang alaala sana. Chance niyo na sana yun eh. Kasi alam nyo, during election, or hindi pa kayo nag-file ng certificate of candidacy, pangarap nyo na yun ina, sana mailuklo kayo ng mga tao nandiyan. Pero kumusta naman ngayon? Bakit ganon? Nailuklok na namin kayo diyan. Nailagay na kayo diyan. Hindi naman sa pero sana hindi yung tao magsisisi. Alam nyo, parang hindi maganda talaga. Okay lang naman kung
marinig namin na hindi kayo nagkakauna-unawaan, okay lang kung marinig naman hindi kayo nagkakaunawaan. Ganun talaga. Hindi naman, kaya nga may opposition talaga eh. Kasi, yung checks and balances, kailangan kasi yun. Kaya nga nandoon eh. Pero naintindihan namin ang mga bagay-bagay. Kaya lang, kung alam nyo yung nangunguha kayo ng sympathy sa mga tao na kailangan you need to speak unpleasant words to the other side just to ruin his dignity and reputations at yung mga tao ay aanib sa iyo. Alam nyo, that is one thing which is not really good. 'Di ba? Hindi talaga kanais-nais yan. Walang matutuwa sa inyo. Kasi una, kami mga ordinaryong mga tao nga nabubuhay sa simpleng buhay na pamaraan para mabuhay lang. Alam nyo, nag-iisip din naman kami. Kasi alam nyo kung bakit. Sa araw-araw namin panunood sa inyo, nagmamasid kami sa inyo araw-araw. Para bagang nag-aabang kami na magandang sasabihin ng mga na naiboto namin, maganda yung balita pag saan-saan ganun. Matutuwa kami kasi alam mo yung bakit. Parang sasabihin namin sa sarili namin, ay tama talaga, hindi kami nagsisita, tama talagang pinili natin. Abay, naturalmente, in the next coming years, di ba? Ilang taon lang naman yan dyan eh. And then, if they still have enough, if they will be given a chance to run for another position, bakit hindi? Di ba? Pero kung sa ngayon pa lang, kung sa ngayon pa lang makikita natin na parang, oh my goodness, nandyan na nga, nagsisiraan pa. Isang bagay din mga sa legislative bodies, parang parang, iwan ko, parang may kapit ko po, gagawin lang ang isang bagay para lang, kahit labag sa loob, ginagawa na lang, for the sake na mapagbigyan lang yung may kapangyarihan. Those person who has more power, di ba? Mapagbigyan lang siya. Hindi maganda yun. Alam niyo po, matatapos din kasi kayong lahat dyan eh. Tapos sila na kayong lahat sa mga tao. Wala na. Maghanap naman total, kung sa bagay, there are millions of Filipino people na deserve na nandyan dyan. So, siguro, pasalamat na lang kayo na napili kayo ngayon, nakalusot kayo. But, in the near future, wala na, sira na. Kaya, okay, ang masasabi ko ngayon, itigil mo na rin. Itigil mo na yung panawagan mga magsalita sa Inday Sara. At ayaw naming magsalita si Inday Sara tungkol dyan. She know exactly what she's supposed to do. Matalino si Inday Sara. Okay? Huwag mong hahamunin na para lang i-ignite mo yung ego niya para magsalita lang din. Kasi alam namin that is a trap. Gagamitin mo na pang niya, pang buljak sa kanya. Okay? Alam namin yan. Huwag mo siyang piliting magsalita dahil hindi siya kagaya sa iyo. She is a brilliant woman, dignified and honored. Okay? So for tonight, yun lang muna masabi ko. Sana mga friendship, huwag kayong ma-offend sa akin Maybe, I had spoken indecent words. Ganun lang naman. Pero, wala eh. I need to speak. At saka, that is my right. Thank you so much for watching.